Ito ang mabisang teknik sa pagmamasilya. Halika, ituturo ko sa iyo. Ito yung teknik na gagawa ka ng pahalang at pababa na strokes. Ginagamit din ito sa mga drawing, paintings at iba't iba pa. At ang tawag sa teknik na ito ay cross-hatching. At sa araw na ito, ituturo ko sa iyo ang silbi nitong cross-hatching teknik. Una, gumawa ka ng mga pababang pagpahid. At siguraduhin mong manipis lang ang iyong unang pahid. Ang pababang pagpahid ay nakakatulong upang maibsan ang mga pababang uneven surface. Pero kung di mo pa alam kung paano magpahid ng masilya, dapat panoorin mo muna ang aking unang ginawang tutorial. At kung tapos ka nang ipahid ang unang stroke mo na pababa, patutuyuin mo lang naman ito bago mo pahiran ng pahalang na stroke. At ang purpose ng pahalang na stroke ay upang maibsan ang mga pahalang na uneven surface. At gaya sa nakikita nyo sa video, yung mga green na linya, ang ibaba niyan ay mga pahalang na uneven surface. At pag ganyan, ang mga uneven surface, kailangan natin punduhan ito ng maraming pahalang na stroke. At pag natapos mo na ang pahalang na stroke, ay gawin mo naman ulit ang pababang stroke hanggang sa makita mong pantay na ang surface. Pero dito sa minamasilyahan ko, hindi ko kailangang ipantay dahil track tong ginagawa ko. Kung papantayin ko to, kailangan ko ng maraming masilya. At pag masyado ng maraming masilya, hindi ito magiging matibay dahil sa katagalan, mabibiyak to. At hindi rin necessary na kailangan mong gamitin ang cross-hatching technique. For example dito, di mo siya pwedeng ipahid ng pahalang kasi sasabit siya sa taas. At ang mainam na pagpahid dito ay ang pababa at pataas na stroke lamang. At eto na ang huling pahalang na stroke na aking ginawa. Pero hindi ko pa rin mapantay yung surface. Pero okay na rin to. At least nabawasan ko yung paalon-alon na surface nang di ako masyadong gumamit ng maraming masilya. Ngayong alam mo na ang cross-hatching technique, kailangan mo ng masilihan ang buong surface. Pero kung di mo alam kung paano masilya ng kanto, gamitin mo lang to. Ang tawag dito ay flap. Madalas ito nakikita sa mga rim ng sasakyan or truck. Dahil sa pagmamasilya ng mga kanto, dapat madiskarte ka dito. Bago ko gamitin ang goma, ito muna ginawa ko. Ginamit ko muna ang aking daliri. Maganda talagang gamitin ang goma sa mga kanto. Kaso may naiiwan lang na mga itim-itim dahil sa goma. Mas malinis lang talaga ang gawa ng daliri. Subalit, marumi lang ang ating daliri pagkatapos nating magmasilya. Unlike sa goma na hindi marurumihan ang ating mga daliri. At dito na po natatapos ang ating advanced tutorial sa pagmamasilya. I hope may natutunan na naman kayo sa akin. Hanggang sa muli, be blessed, shalom.